Welcome back to our channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga makabuluhang balitang makabayan. Today, isang inspiring na kwento ng galing at sipag ng Pilipino ang ating pag-uusapan, ang matagumpay na paggawa at delivery ng 52 fishing boats para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Hindi lang basta delivery, lahat ito ay proudly Philippine-made. Gawa ng DM8 Composites, at ngayon ay ginagamit na sa buong bansa para protektahan at palakasin ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Sa isang bansang binubuo ng higit 7,600 islands, mahalagang mapangalagaan at masuportahan natin ang ating karagatan at mga coastal communities. Ang BFAR ay may tungkuling siguruhin ang sustainable fishing at protektahan ang ating kabuhayan sa baybayin. Pero alam natin na kulang sa resources ang ating mga ahensya. Kaya napakahalaga ng project na ito, 52 bagong fishing boats na maipapamahagi sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang boats na ito ay hindi lang pangkabuhayan, kundi simbolo ng determinasyon ng Pilipinas na itaguyod ang sarili nating mga mangingisda. Ang gumawa ng mga fishing boats na ito ay ang DM8 Composites, isang 100% Filipino-owned company na specialized sa paggawa ng composite vessels. Gamit ang makabagong teknolohiya at world-class standards, pinakita ng DM8 Composites na kayang-kaya rin ng Pilipino gumawa ng high-quality marine vessels dito mismo sa ating bansa. At ang maganda dito, hindi lang quality ang prioritize, pati employment opportunities sa local shipbuilding sector ay nadagdagan. This is self-reliance in action. Ang mga fishing boats na ito ay gawa sa fiberglass, meaning lightweight pero matibay, perfect sa maritime environment ng Pilipinas. May sapat itong speed at stability para sa malalayong pangingisda, at meron ding safety features para sa kapakanan ng mga mangingisda. Bukod sa pangisdaan, ginagamit rin ito sa coastal monitoring, suporta sa mga fisherfolk cooperatives, at maging sa emergency response kapag may sakuna. Isipin nyo, 52 fishing boats na sabay-sabay na binuo at na-deliver, this speaks volumes about the capability of our local manufacturers. Alam natin kung gaano kahalaga ang pangingisda sa kabuhayan ng mga Pilipino. Pero kung hindi masuportahan ang ating mga mangingisda, lahat tayo ang talo. Itong project na ito ay hindi lang tungkol sa hardware. It's about sovereignty, about protecting our future, and about investing in Filipino-made solutions para sa mga Pilipinong problema. At dahil local ang paggawa ng mga bangka, mas madali rin ang maintenance at repair. Ibig sabihin, mas long-term ang sustainability ng project na ito. DM8 Composites and BFAR deserve recognition. Sa ganitong mga proyekto natin nakikita ang tunay na bayanihan, public-private partnership na may malasakit sa bayan. Mula sa mga engineers, welders, project managers, at mga tauhan sa logistics, saludo kami sa inyo. Ang inyong trabaho ay hindi lang paggawa ng bangka, kundi pagbibigay ng pag-asa sa bayan. At sa BFAR, thank you sa tiwala sa local industry. Dahil dito, patuloy na napapakita na may tiwala ang gobyerno sa kakayahan ng Pilipino. Mga kababayan, ito ang kwento ng tagumpay na dapat nating ipagmalaki. Sa bawat fishing boat na nasa karagatan, nandoon ang tatak ng galing ng Pilipino. Made in the Philippines, for the Philippines. Sana mas maraming ganitong proyekto pa ang suportahan para sa ating kalikasan, kabuhayan, at kinabukasan. Alam nyo ba, mga kababayan, na ang paggawa ng fishing boats ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng bangka. Isa itong buong ecosystem ng innovation, training, at industriyang pwedeng maging world-class kung bibigyan lang ng sapat na suporta. Halimbawa, sa proseso ng paggawa ng 52 fishing boats ng DM8 Composites, ginamit ang mga locally sourced materials at sinanay ang daan-daang trabahador mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa madaling salita, hindi lang ito produkto ng teknolohiya, kundi produkto ng pagtutulungan at pagsasanay. At sa bawat trabahador na nasanay dito, may posibilidad na sila rin ay makagawa ng sarili nilang mga bangka o maging bahagi ng mas malawak pang maritime manufacturing industry. Ibig sabihin, long-term ang epekto, hindi lang sa seguridad, kundi pati sa economic development.
Hindi rin natin dapat kalimutan ang role ng innovation. DM8 Composites used vacuum infusion molding technology, isang teknik na nagpapababa ng emissions habang pinapataas ang quality ng build. Eco-friendly at durable, dalawang bagay na bihira nating makita sa mga imported na bangka. Imagine kung ganito rin ang mindset ng ibang ahensya ng gobyerno. Instead na umasa agad sa foreign suppliers, bakit hindi natin unahin ang mga local manufacturers na may proven track record at malasakit sa bansa? At hindi lang ito tungkol sa pagiging makabayan, practical din ito. Mas mabilis ang response time pag may kailangan i-repair o i-upgrade, dahil nandito lang ang manufacturer. Hindi na kailangan maghintay ng buwan para lang sa spare parts o technicians mula abroad. Kung may leksyon tayong mapupulot dito, ito yun, kapag binigyan natin ng tiwala at pondo ang mga local innovators, they will deliver, with pride, with quality, and with purpose. Ang success ng 52 fishing boats ay patunay na hindi hadlang ang pagiging local. In fact, yun pa ang strength natin. Dahil ang mga Pilipino, kapag binigyan ng pagkakataon, kayang tapatan, o lampasan pa, ang kalidad ng gawa sa ibang bansa. At hindi lang gobyerno ang may papel dito. Tayong mga mamamayan, kailangang suportahan din natin ang mga produktong Pilipino. Whether ito ay bangka, sapatos, o electronics, kapag bumili tayo ng gawa sa Pilipinas, pinapalago natin ang sariling industriya. Isipin nyo kung lahat ng barangay sa coastal areas ay may access sa ganitong klase ng fishing boats. Hindi lang mas ligtas ang kanilang pangingisda, mas empowered din ang mga mangingisda na ipaglaban ang karapatan nila sa harap ng illegal fishing at foreign encroachment. Kaya mga kababayan, let this be a challenge to all of us. Ipagmalaki natin ang gawang Pilipino. I-share natin ang mga kwento ng tagumpay. At higit sa lahat, ay demand natin sa ating mga leaders na unahin ang sariling atin. At alam nyo ba, mga kababayan? Ang paggawa ng 52 fishing boats na ito ay malinaw na halimbawa ng Self-Reliant Defense Posture o SRDP ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi lang tayo umaasa sa banyagang ayuda o imported na kagamitan, tinatayo natin ang kakayahan natin mismo. Sa panahon ngayon na maraming hamon sa ating coastal security at kabuhayan ng mangingisda, napakahalaga na meron tayong sariling industriya na kayang sumuporta sa mga ahensyang tulad ng BFAR. Hindi lang ito tungkol sa paglikha ng bangka, ito ay tungkol sa dignidad ng isang bansang kayang tumayo sa sarili nitong paa. At kung magtutuloy-tuloy ang suporta, baka sa susunod, hindi lang fishing boats ang gawa sa Pilipinas, kundi mas malalaking barko, surveillance systems, at iba pa. Dito nagsisimula ang tunay na lakas, sa paniniwala sa sariling atin. Don't forget to comment below kung proud ka rin sa mga ganitong balita. At syempre, hit that like button at i-share ang video na ito para mas maraming Pilipino ang ma-inspire. Hanggang sa muli, ito ang Your Channel Name, kung saan balita ay makabayan. Mabuhay ang gawang Pilipino!